Samahan niyo po ako sa Aklat ng Gawa at ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Aklat po ng Gawa. Acts chapter 19. Aklat po ng Gawa, Kabanatang 11. Verse 1. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came to them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. Manalangin po tayo. Aming Ama, may mga kahinaan po kami, and even sa amin po mga pakikinig ng inyong mga salita. Sometimes, o paminsan-minsan, mayroong mga bagay that disturbs us or inaalis ang aming kaisipan sa dapat pong pagtunguhan at pagbigyan ng pansin nito. Kaya sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, ituon po ang aming isip sa inyong mga katotohanan para hindi po kami maligaw ng landas at sa inyo po kami matungulang at sa pangunawa ng inyong mga salita. Tulungan po ang inyong abang lingkod na ang salita po ninyo ay tunay nga naming maunawaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Sa pag-usad ng panahon, marami na pong pamamaraan at sistema na ginagamit sa pag-iibanghelyo. And yung dating mga mahabang proseso, they try to shorten. And then, sa bandang huli, yung pinaka-mensahe ay nawawala dahil gusto nilang matungo dun sa dulo nito. Mga halimbawa nito ay yung tinatawag nilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sa mga karanasan sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, maraming gumagawa. Mga totoong bagay, pero pag pinag-uusapan ng pag-iibanghelyo, hindi siya sapat. Pero ginagawa nila para lang matungo nila ang isang pagtanggap na tinatawag nila. Merong gumagamit ng mathematics, merong one verse evangelism na tinatawag. Alam niyo, pag binaligtad mo, patay. Pag binaligtad mo, buhay. And that's basically came from Romans 6 verse 23. Merong sasabihin sa iyo na siguro naman, kung ito ay totoo sa inyo, samahan ninyo ako sa aking pananalangin katulad nito. Hindi, mananalangin yun and then they will follow. At maraming ang tatanggap. And then we report, many believe. Kahit po nung pumunta kami sa Will Graham, the apo ni Billy Graham ay nangaral. And biglang nawala yung essence ng gospel. Pero nakarating naman kami dun sa
Accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior and you'll be saved. Ang topic is yung dalawang tulisan na nakapako sa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Jesucristo nung sila ay nandun sa Golgotha. Yung mga bagay na nung nangangaral si Will Graham, nakikita ko yung interpreter, kasi English, may interpreter siya. Nasa height na ng gospel presentation yung interpreter, tapos biglang nagsalita si Will Graham, biglang tumalilis doon sa punto, and then biglang nag-change din ng heart o yung pananalita yung interpreter. Kaya nung matapos siya kinabukasan, sabi ko, Sir, nasa Pangasinan ka ba kagabi? Okay, ikaw yung interpreter. Oo, ako, sabi. Nabiting ka ba, pastor, sa evangelism? Sabi niya, sa totoo, oo. Instead of presenting the gospel accordingly, iba po yung na-present. And then merong mga lumabas, at ang dami-dami, halos siguro mga 1,000 yun na nagtaas ng kamay, then tumanggap daw sa ating Panginoong Jesucristo. Then naka-receive din ako nung folder na malapit sa iyo, merong tumanggap sa Panginoon. Then I tried to contact, kaya kong kausapin nung pumunta. Iba-iba yung approach po nila at pamamaraan. Yung iba naman ay they want to present the gospel hanggang sa makakaya nila. Kaya minsan pinagtatalunan is, sasabihin ko ba ang sin o hindi? Pag sinabi ko makasalanan siya, ma-offend siya. Pag na-offend siya, hindi na ako kakausapin. Ano ang aking gagawin? Bago ko sa pananampalataya, we did the medical mission. At hindi ko taas ang mag-evangelize. Pero sabi nung pastor na kasama nung team, Bobot, sabi na, sino mag-evangelize? Every hour gagawin niyo to. Okay. Sabi ko, pastor, hindi ako. Yung isang gagawa niya. Anong gagawin mo? Kung ano yung iutos mo, gagawin ko. Yung mag-evangelize, hindi ako. Tapos nag-usap-usap kami. Sabi niya, every hour, mag-evangelize kayo. Every hour po yun. Kung 8 to 5 sila, 8 to 5, kada ora po noon, merong pong nangangaral ng salita ng Diyos. And you want to present the gospel, kailangan malaman ng tao na siya'y makasalanan. Mga kapatid, tutungo po tayo sa third missionary journey ni Apostle Paul. At karamihan po ng mission na to ay nasa lugar po ng Epeso. Pag-uusapan po natin, mission in Ephesus. Mahaba po yung text na gusto ko pong talakayin, kaya lang baka abutan na po tayo ng church anniversary. Kaya hindi ko gagawin po yon. Baka pagalitan niyo ako at magkulang yung merienda dyan sa labas. Aabot kasi to hanggang chapter 20. 19 ito, tapos hanggang chapter 20. Kaya ititingi-tingi ko pong ibibigay sa inyo yung outline para may susundan naman kayo. Okay? Mission in Ephesus. Yung una pong punto nito is the convert. Okay? The convert. That's in verse 1 hanggang verse 7. Ang verse 8 hanggang verse 10, the discipleship. Verse 8 to 10, the discipleship. The discipleship. Diyan muna po yan lang po muna yung aking tatalakayin. Verse 1 to 7, the convert, and verse 8 to 10, the discipleship. Yan lang po muna. I'll move on po, mag-move on tayo sa mga susunod. Kapag hindi ko po natapos ang verse 8 to 10, then alam po ninyo, we'll be doing that for next Sunday. Nangako si Apostol Pablo na siya po ay babalik sa lugar na to bago siya lumisan. Okay, nang punta siya ng Ephesus, tapos nagkaroon siya ng konting sandali, tapos umalis po siya doon
Pero nandun si Aquila at si Priscilla at nakita nila si Apollos o si Apollo. And then nung makita at mamit nila si Apollos ay kanilang ibinahagi sa kanya na ang gospel o ang mabuting balita ng Diyos ay hindi siya nagtatapos hanggang John the Baptist. At ang fulfillment niyan ay si Jesus Christ. Kaya hindi siya natatapos doon. Kaya minsan, nagkakaroon ng mga problema sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sabi ng isang book writer, hindi ko alam, sabi niya, bakit gumawa sila ng Old Testament Biblical Theology at New Testament Biblical Theology. Sabi na, hindi dapat yon. Buti hindi patay na si Gerhardus Voss kung hindi magrereklamo po yon. Sabi niya, ang biblical theology should be one. At isa lang dapat siya. Nagpo-progress yung aralin ng Old Testament o mga binhi ng aralin sa Genesis, tapos po yun ay umuusad at palaki ng palaki yung pangunawa hanggang darating po yun sa punto ang Jesus Christ ang fulfillment po ng lahat ng ito. Okay, kaya pag nagbasa po kayo ng Old Testament at bakit mahalaga na marami tayong pangunawa at naunawaan sa Genesis? Dahil Genesis po ang pinagmulan ng lahat ng binhi ng aralin. As you move on, you will see different things. Like, Pastor, anong mga aralin na maraming mahahanap dyan? Una, merong bagong langit at bagong lupa sa Genesis. Familiar? God created the heaven and the earth. It's new. And then pagdating nyo dun sa Revelation, there will be new heaven and a new earth. Paano magkakaroon dun? Magkakaroon ng new heaven and a new earth sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor, meron bang progression ng aralin ng mga bagay na yon? Yes. Kahit po yung pag-aasawa. Pag pinag-uusapan ng pag-aasawa, hindi ito pinag-uusapan yung simpleng kanin kapag mainit ay na pwede mo siyang iluwa. Minsan pag nasa kasal ako, gusto ko nang i-correct yun eh. Ang pag-asawa ay parang kanin na mainit. Kapag sinubo mo, hindi mo niluluwa. Walang Pilipinong nagluluwa ng kaning mainit. Tama ba? Niluluwa nyo ba yung kaning mainit pag naisubo nyo? Nakakaya sa kaharap ninyo. Di niluluwa yun. Inihipan hanggang maglalamig siya and then you will enjoy. Ganun po yung marriage. Sa una, magsasalpukan ng mag-asawa kasi magkaibang kultura. But in the end of the process, as they manage to one another, sasarap din yung kanilang pag-aasawa at pag-iibigan. Alam niyo ba yun na ganun? Hindi yung, alam niyo, pag nag-asawa, nagsalpukan, hiwalay na kaagad. Sa mga makamundong pamamaraan at sistema lang yun. Kaya kapag meron dito mag-asawa, pastor, ni hindi pa kami nag-away, balay, pagtatayuan namin kayo ng ribulto pag di pa kayo nag-away. We will salute you. Means, maraming mga ganon. It's, pastor, ang marriage is simply pag-uusapan lang ba, Ephesians 5? Alam niyo ba bakit nasulat ang Ephesians 5? Kung ang mag-asawa hindi po nagtatalo, walang Ephesians 5. Submit. O paborito ng lalaki yon, submit. Isang verse lang eh. Sa lalaki, ganito kahaba. Sabi niya, turuan mo ang asawa mo na maging banal. Aroy, mag-aaral tayo ng Bible, mga boys. Men, baka kala nyo. No. Baka sabihin nyo, pastor, mag-aasawa na lang akong graduate sa Bible school. Oo, sige, basta matinong Bible school na pasukan yan. Pero ang sabi ng Bible, ikaw, magpapabanal. Pero ang marriage ay nandun sa Old Testament and in Genesis at nandun yung unang-unang kasalan. Hindi po ito isang simpleng magkakaroon ng pag-aasawa ang isang lalaki at babae. As you move on, makikita niyo po yung pag-aasawa, magkakaroon ng isang malaking kasalan sa dulo ng Biblia. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang groom,
unchurched and bride. Saan nanggagaling yung aralin? Genesis. Kahit po pagdating nyo sa chapter 5 ng Ephesians, binabanggit po yun na yung pag-aasawa galing doon. Pagpapakita po yun ng darating na kasalan ni Christ o ni Kristo at ang kanyang simbahan. Kahit po yung rest, pastor, Sabat, galing pa yan sa Genesis? Yes. Alam niyo ba na ang Sabat, ang tanging araw sa creation, ang walang evening and the morning? Siya lang. O pag hindi niyo po nabasa, balikan niyo na lang nasa chapter 2. Ang ikapitong araw, wala siyang evening and the morning. Bakit? Meron tayong inihintay na eternal rest. Walang hanggang kapahingahan sa Diyos. Saan natin ma-achieve yun? Sabi ng Panginoong Kristo, "Come unto me, and I will give you rest." Sa dulo ba ng Bible ko, meron ganon? Yes, in Revelation. There will be eternal rest with God. Kaya mga kapatid, pag sinabi natin Genesis, alam ko, masarap yan inuulit pag January, makulit talaga ako. Masarap po yung inuulit sa January. Sana makita natin yung mga binhing aralin kapag nandun po tayo. Kaya wag nyo lang po iba-bypass yung pagbabasa. Nabasa na ninyo, pagbalik po natin ng January, read it again, at marami po kayo maalala at matututunan. Ano nangyari sa aklat po ng Efeso? Mga kapatid, mayroong mga mananampalataya o mayroong mga nakikinig sa pangangaral ng mga propeta in the Old at umaabot lang sila hanggang bago Jesus Christ. Kulang ba yung message? Yes. Kulang po. Pag-usapan po natin, ano ba nangyari sa kanila sa Efeso? Sabi po sa verse 1, "And it happened that while Apollos was at Corinth," wala na pala si Apollos sa Efeso. Okay? Nandun na siya sa Corinto. Layo-layo ng mga travels nila, Grabe mga misyonero na to. Wala silang sasakyan. Pero yung mga paglalakbay nila ang lalayo. Di naman sila mayaman. Kahit nakasakay ka pa sa karwahe, malalayo po yung travel. Pastor, nagbabarko sila, malayo pa din. Hindi ito na naka-pump boat ka tapos after 3 to an hour, nandun ka na sa kabila. Hindi po ito mga ganong kadadali mga eksena. But si Apollo ay matapang na nangangaral ng salita ng Diyos. Naituwid yung iba niyang parte sa pangangaral dahil tinuruan siya nila Aquila at ni Priscilla o mag-asawang Aquila at Priscilla. Pagkatapos, naibabahagi na niya na si Jesus Christ o si Jesus yung inihintay nilang ng Kristo. Nung nasa Corinth na siya, etong si Apostol Pablo, babalik siya sa Efeso as promised. Sabi na, babalikan ko kayo. Hindi ko alam kung ano ang meron sa Efeso, but ang Ephesian Church is the most blessed. Pinagpalang simbahan siguro. Di ko po alam kung bakit gano'n na lang ang ministry nila dito. Aquila and Priscilla, Apollos, pasimula ng misyon, magtutuloy si Apostol Pablo, itutuloy ni Timoteo, sasamahan ni John the Beloved. Alam niyo, ganun karami kagagaling yung mga ngaral nila. Kung bakit ganun kasigasig sa pananampalataya ang mga Efeso. But in the end, mawawala po yung kanilang first love sa ating Panginoon. Sometimes churches bumabagsak po sa ganon. We love the ministry and then we forget that ang Panginoon dapat ang ating higit na iniibig. Nagpunta siya sa Efeso at meron siyang natagpo ang mga disciples. Mga kapatid, ang saknong na to, itong mga parte ng Acts 19, controversial ito sa Christendom. Pag binasan siya, parang isang simpleng usapan lang o aralin ang mayroon, pinagtatalunan po ito
ng paborito po ito na linya ng mga Pentecostal. Okay, mga susunod na line is the Pentecostal's favorite line. Para sa kanila, pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan ikaw ay mababautismohan pa sa banal na Espiritu to be saved. At kailangan mag-speak in tongues. At mayroong mga mangyayaring miracles. Ito po yung issue nito. Kaya ito yung paborito nila. Pag pinag-usapan po ang ideya ng Baptism of the Spirit, ito yung kanilang paboritong linya. Bakit? Yung sinabi ng line ni Dr. Lucas, pinahirapan kasi tayo ni Dr. Lucas. Sabi na, there he found some disciples. Ito po yung problema linagay. Pastor, ano naman problema natin dyan sa disciples? Pinag-uusapan po yan ng mga mangangaral. Ang disciple ba ay ibig sabihin disciple of Jesus Christ or disciple of Apollos or John the Baptist? Baka sabi, Pastor, anong problema natin? Kapag ito disciples of Jesus Christ, yung idea po ng disciple dyan, believers. Kung believers yan, kung mananampalataya yan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nabautismuhan na sila sa Holy Spirit. Ngayon, dahil hindi sila nabautismuhan ng Holy Spirit, mukhang yung disciple hindi po siya patungkol sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mananampalataya yan, at ang interpretation po niya na yung mananampalataya, tama naman, ang second baptism, there will be the baptism of water, o pananampalataya ka, tapos babautismuhan ka ng banal na Espiritu. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, pag nakalagay ay disciple, ay patungkol po ito sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede rin po ang disciple o isang trainee po ng isang teacher, ng isang pariseo, o ng isang doktor. Yun po yung ibig sabihin ng disciple. Ang mga to mukhang disciple of John the Baptist, not the Lord Jesus Christ. Okay? Naintindihan po natin. Hindi po ito disciple as in yung pag nabasa nyo ang gospel, and the disciples went, sabi niya, kasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ito. Ang ibig sabihin lang po ng disciple ay training. At mukhang trainee po yan ni John the Baptist. Okay? O kung hindi man, Pastor, baka hindi sila nakita ni John the Baptist. Yung mga naniwala kay John the Baptist, baka nagkalat at isa sa kanila, meron sa kanila ang mga nagturo dito. Baka ito lang po yung naabot ng pagtuturo ni Apollos. Naintindihan po natin yung idea. O, tutuloy po natin para mas maunawaan po natin. And they said, sabi na, did you receive? And he said, verse 2 po, para di tayo magulo. And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believe? Mga kapatid, dito nagtatalo-talo yung believe tsaka receives o you accept. Ang idea kasi ng receive dito is natanggap. Yung pagtanggap sa yung tinatanggap kita, sabi na alam niyo ba yun? Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Pag sinabi dito, did you receive? Kahit po yung mga disciples, wala naman silang ginawa nung sila bumaba ang banal na Espiritu sa kanila. Hindi naman sinabing tinatanggap ka namin o Holy Spirit. Alam niyo yung kantang Come Holy Spirit? Be with us. May your glory come upon us. Iba po yun.
Pag pinag-uusapan niyo yung glory ng Diyos or Shekinah ng Old Testament, kapag nagtitipon-tipon ng mga Hudyo, tapos Moses, mayroong makapal na ulap na bababa. Yun po yung glory ng Diyos. That's not baptism of the Spirit. Ang banal na Espiritu, kapag sa araw na ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, mananangan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya pag pinagpipray mo na dumating ang banal na Espiritu, sa araw ng pagsamba, wala kang Espiritu. Kung wala kang Espiritu at darating dapat ang Espiritu, pag sasamba ka, hindi ka mananampalataya. Yan lang, naghahalo-halo yung idea of, does God come when we come together? Darating po ang Diyos kapag nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Pero hindi na siya dumarating with the Shekinah o yung glory ng Diyos, kamukha ng Old Testament. Dahil siya'y naninirahan sa puso ng mga mananampalataya. Kaya hindi na po yung may makapal na ulap na darating kung saan nagtitipon ng mga mananampalataya, kamukha ng mga pangyayari sa Old Testament. Anong sagot ng mga disciples ni John the Baptist? No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Agoy. May napansin ba kayo? Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, or kahit po sa pag-iebanghelyo, pagbabahagi ng mabuting salita ng Diyos, napansin niyo ba gaano kahalaga ang pagbabahagi at pagtuturo ng doktrina ng Diyos? O katuruan ng Biblia? Hindi ubra yung, ikaw, kailangan mong sumunod sa panalangin. Sumunod ka, ito yung panalangin. Sundan mo ito. Ako'y makasalanan, tinatanggap ko ang aking Panginoong Kristo bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. O galing na naman yun, yung may kumakatok ang Diyos pagbuksan mo. Kung ano-ano yung interpretation na ginagawa. Pastor, yung kumakatok, ang kinakatok po, church. Hindi individual na hindi mananampalataya. Dahil ang konteksto ng Revelation, sulat po yun para sa mga simbahan ng Asia Minor. Turkey sa panahon po natin. Sulat po yun para sa kanila. Mga born again lahat ng kausap. Yung Holy Spirit nandun na sa kanila, hindi nakakatok-katok. Kinakatok po yung church. Efeso, you have forgotten your first love. Smear na lang matino doon sa 7. Kaya mga kapatid, mahalaga na kapag nagbabahagi tayo ng mabuting balita, na mauunawaan nilang maayos ang binabahagi po natin. Pastor, Old Testament naman yan. Totoo po, Old Testament ito, kaya lang natapos sila doon sa ideya na hindi nila inabot ang katuruan at kalaliman ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo po yung verse 3. And I said to them, into what then were you baptized? They said, into John's baptism. O nabautismuhan sila hanggang sa baptism lang po ni John. Ano ang meron sa turo ni Juan? John the Baptist po, huwag kayo magkakalito-lito sa mga pangalan. Hindi po si John the Beloved ang magbabaptize. Si John the Baptist po ang pinag-uusapan. Yun yung sa pagkapinsan ng ating Panginoong Kristo, kuya niya ng 6 months. Okay, kuyang niya na 6 months. 6 months na magbubuntis si Elizabeth, tapos nabuntis si Mary. Tapos nag-usap na yung 2 bata doon sa tiyan. Gumalaw sila nang magkita yung mga magulang o yung mga nanay.
Para saan ba kasi ang John's baptism? Sabi po ni Apostol Paulo, John's baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him. Saan ba nanggagaling ang ideya na may darating after him? At sabi ni Paul, ang darating is Jesus. Saan galing yung idea ni John? O yung idea na to na itinuro din ni Apollos? Mukhang si Apollos at ang Panginoong Jesucristo hindi kamukha ni Apostol Pablo na nandun sa Jerusalem. At alam niya ang lahat ng istorya. Pero si Apollos parang mukhang hindi naman niya alam lahat. At hanggang ituro lang sa kanya ni Aquila at ni Priscilla. Pero saan nang kagaling? Nais kong hawakan niyo sandali yan, tapos pumunta po tayo sa aklat po ng Isaias. Isaiah, chapter 40. Tingnan niyo po yung verse 1. By the way, ang Isaiah 40 ay hindi lang po yan patungkol doon sa bibigyan ka ng pakpak ng Diyos kamukha ng isang agila. Ang punto po nito, ang pagbabalik ng ating Panginoong o pagdating ng Diyos sa Israel. Sabi po niya sa verse 1, Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Mga kapatid, prophecy pa lang yan, masasakop ang Israel. Ang chapter 39, ang binabanggit, masasakop ang Israel ng Babylonia. Ang chapter 40, may comfort na kaagad. Advance ang Diyos. Okay, anong comfort? Okay. Verse 3, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Ano ang binabanggit ni Isaiah? Meron darating na prophet. Bago darating ang Panginoong Diyos, ihahanda niya yung daan. Hindi po papatagin ito. Hindi po darating yung bulldozer pagkatapos papatagin yan, tapos biglang darating yung nag-iispalto para mas patag yung kalsada. Alam niyo naman po yung mga kalsada natin. Pag bagong semento, lubak-lubak o alon-alon, tapos lalagyan po ng aspalto para pumatag. Alam niyo yung system natin sa Pilipinas, sisementohin, aalon-alon, tapos papatagin ng aspalto. Hindi po ganun ito. Hindi po pinag-usapan dito sa Israel magkakaroon ng patag na kalsada. Tapos magiging maayos na yung kalsada. Ang punto po nito is spiritual. Darating ang prophet at mangangaral siya patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Yun po yung ibig sabihin po ng Isaiah chapter 40. Ang kasunod ng prophet, okay? Ang kasunod ng prophet is the Lord. Tignan niyo po yung verse 3. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. Pare-pares po tayo. Yung Lord po ninyo, ibig sabihin, sa paggamit nila na YHWH, o yung tinatawag nilang Yahweh, but we're not sure with the pronunciation. Tapos sabi niya, make straight in the desert a highway for our God. Sino darating? The Lord God. Ang sarap nito. Pag binabasa niyo ito, mga kapatid, and you would see,
kung sino yung Lord God. He created the heavens and the earth. He created the universe. Iniladlad niya ang universe para lang siyang naglagay ng isang kortina. Ang mga bansa ay kamukha lang ng isang patak ng tubig mula sa isang timba. Ganon yung Diyos na darating, ganon siya kakapangyarihan. Tapos ang darating ay si Jesus Christ. Tapos sasabihin mo, tao lang siya. Ito yung sabi nito si Yahweh na Diyos, the Lord God, the Almighty God, who created the universe. Then darating si Jesus Christ. Yung pinag-uusapan po nating Diyos dito, ng Isaiah 40, ay si Jesus Christ mismo po yun. Dito po nanggagaling yung sinasabi sa Acts 19, nung disciples ni John. Sila ay nabautismuhan patungkol sa repentance. Hindi po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama at ng Espiritu Santo. Intindihan po natin. O kaya mahalaga pag nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, lalo na sa patungkol sa kaligtasan, huwag nating isino-shortcut yung mga usapin ng Biblia na kailangan mo lang tanggapin. Ang hirap-hirap pa naman ng pagtanggap, wala kang mahanap na pagtanggap. Ang sabi niya, receives, nakatanggap. Tapos, not by your will, ng pinagkukuha. Kasunod ng pinagkukuha nila ng verse, not by your will, by the will of the Lord. Balikan niyo na po yung Acts 19. Naintindihan niyo pa? Sana hindi po ito lumilipad sa taas ng inyong mga ulo at pastor, nawawala kami sa... Dumating si John the Baptist para ipangaral niya na meron darating at darating ay ang Panginoon mismo. Yun po yung sabi po ng Isaiah chapter 40. Darating mismo ang Diyos na magbibigay po ng kaligtasan. Ihahanda lang ni John the Baptist yung daan. Hanggang doon lang kasi yung kanilang naintindihan. Ang sinasabi ni Pablo, sinasabi ni Juan Bautista ay patungkol yan sa bautismo ng pagsisisi, na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Pero yung pananampalataya kay Jesus Christ ay kasunod pa lang. Kaya sabi niya, telling the people to believe in the one who was to come after him. Yun po yung naging problema ng mga Pariseo. Hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Hindi na sila naniwala kay John the Baptist. Alam nila prophet, pero hindi nila pinaniwalaan yung mensahe. Lalong hindi nila pinaniwalaan si Jesus Christ nung siya nandito na sa balat ng lupa. Kaya ito yung pinapaliwanag ni John, ni Pablo sa mga disciples ni John. Pastor, naintindihan ba? Di pa sila naligtas noon kasi hanggang repentance pa lang sila ni John the Baptist. Yung mismong persona na dumating, hindi pa po nila pinaniniwalaan yon. Kaya panaliwanag ni Apostol Pablo na yung inihintay nila na sinasabi ni John na darating pagkatapos niya ay si Jesus. Minsan sabihin na, madali ba na madali pang paniwalaan basta? Hindi po there's a battle within them. Kahit naman po tayo, nung unang ibahagi sa atin ang salita ng Diyos, di naman natin madaling pinaniwalaan. We battle with it. Minsan, tinatanong ako ng mga nagba-Bible study, Pastor Bobot, gaano katagal nagba-Bible study? Sabi ko, depende. Kung gaano katagal maunawaan ng tao yung salita ng Diyos, hanggang maintindihan niya, hanggang gusto niya makinig sa'yo kung may sense tayo magsasabi. Di ba, Pastor, one shot lang? Kung nasave siya ng one shot, why not? Kung naniwala siya after 8 words, kamukha ni Jonah, why not? Bakit hindi? It depends kung gaano katagal. Ako, 2 taon po kami nag-Bible study sa bahay. Naghahanap lang na akong malinong pastor para makaisa naman ako. Jackpoting ko siya. Pag nagkamali sa jackpot ka sa akin. Okay, naghihintay ako magkakamali siya ng verse.
Kaya lang, mas marami siyang alam na verse sa akin eh. Pero nagbasa ako ng Bible ko. Nagbasa po ako ng Bible bago po ako na-born again. Binasa ko yung Bible. Maghahanap kasi akong panglaban eh. Kasi naman sa simbahan namin, 15 minutos lang, magkukwento pa si Among. Di mo makukuha lahat. Kaya ganun po yun. It depende kung, Pastor, may naman bang naboborn again pagka may film showing? Yes. Noon, paborito po namin ginagawa yun, film showing. Kahit na late ka na makakauwi sa bahay, we love to do film showing. Kasi wala pang wifi noon, ilang tao lang merong connection sa internet. At pag nagpalabas ka, dahil walang malalaking TV sa bahay, dahil yung TV sa bahay, yung malaki yung likod, kapag gumuhit ng gitna, hampasin mo ganun, tapos lalabas yung liwanag, tapos magdadatsa ulit, hampasin mo ulit sa kabila, liliwanag ulit yon. Hanggang nauso yung flat TV, flat lang yung harap, yung likod, malaki pa rin, ganyan pa din. Yung mga mahirap ninanakaw nun ngayon madali na nakawin. Hanggang nauso yung flat, ngayon kahit nasan sila, nakakapanood sila through their Facebook. Kaya yung film showing medyo nagiging weak. But meron na save, yes. May nakasabay ako sa Philippine Christian Bookstore, sabi na, ako na, born again ako, nakapakinig ako ng music. Christian music. Siguro nga, baka yung music na naririnig niya is about the gospel. Kaya mga kapatid, ganun kahalaga, Basta ba tayo aral lang aral? Aral tayo ng aral, hindi ka mukha sa iba. 15 minutes lang uwian na tayo at magsaya na lang tayo, tapos kumain na tayo ng lunch. Mahalaga may bahagi po ng tama ang salita ng Diyos. Baka makapagbigay po tayo ng false assurance. Ngayon, ikaw ay mananampalataya ng Panginoon pero hindi totoo. Kamukha po nito. They have the good heart. Kikita ba yung puso ng mga to? Maganda po yung puso ng mga to Alam niyo yun, ang kagandahan sa kanila, nandun na sila, isang hakbang na lang. Tapos hindi pa sila nagkakaroon ng pananampalataya. Parang, alam niyo yun, konting-konti na lang. Kaya nga yung pagbabahagi po sa kanila ni Apostol Pablo, maikli lang. Bakit? Meron na silang good foundation ng Old Testament. And then yung fulfillment na lang po ang kanilang inihintay. Kaya in verse 5, on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Mabang usapan na siya, When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. At 12 po yun, hindi marami. 12. Mga kapatid, ilan po lang mga instances sa Bible na nangyari to, na nag-lay hands ang apostle, tapos nagkaroon po ng baptism of the Spirit. Pastor, bakit ganon? Parang unusual. Yes, it is unusual. Para mas maunawaan nung 12 ang Holy Spirit, malamang-lamang, kaya ganito po yung eksena. Hindi po ito kamukha ni Cornelio. Si Cornelio, nagsasalita si Peter, bumaba ang Holy Spirit. They were baptized immediately. Hindi pa nagle-lay hands po yun, nangangaral pa lang siya. Ito naman, hindi kasi nila naintindihan ng Holy Spirit, kaya kailangan nilang maunawaan. Kaya kailangan mangyari sa kanila to, na bumaba ang banal na Espiritu. And they speak in tongues. Ulitin po natin ang tongues. Ang tongues ay hindi po gibberish. Sabi po nung kaibigan ko, sabi ko, paano kayo nagtatangs dati? Nagpa-practice kami, sabi niya. Meron kaming time ng practice. Paano man ginagawa? Ay, ganon. Anong sinasabi niyo? Watashiwa, sabi niya. Serious po yun, hindi mahilig mag-joke po yun. Pag kinakausap ko, ano sabi? Watashiwa. Tapos anong I love you nun? Sabi ko, Brad, parang I love you ng hapon yan. Parang nga, sabi na. Malay na nga naman yan nun. Siyempre,
Mang pa, this is not joking, laging serious yun pag tinatanong mo ganun. Serious ka? Sabi, oo, pinapractice namin yun doon sa namin. Tapos, ito yung halimbawa ng salita at sinabi niya talaga, no? Sabi ko, parang familiar yung, parang familiar yata yan, Oo nga, parang familiar. Siguro naisip niyang familiar nung matapos na yung wala na po siya doon. Yun yung sa kanya. Not everybody do this. Hindi po naman lahat nagpa-practice. Testimony niya yun. Sila nagpa-practice how to speak in tongues. Kaya pag hindi po kayo marunong, kung gusto niyo mag-speak in tongues, manood kayo ng anime na hapon, tas gayahin nyo lang, i-practice yun ng i-practice. Makakakuha din kayo. Pero mag-ingat kayo, baka si Makunochi ang makausap nyo at maboxing kayo. Maingat po. Ano ba yung pinapado ko kasi? Baka nga naman, parang yung isang palabas ng Pilipinas. Mekeni, tugtog, do, re, mi. Akala mo, alam niyo, nananalangin kapangpangan po yun. Halika dito, tutugtog tayo ng do, re, mi, sabi niya. Kaya nung narinig namin, natawa kami. Sinasabi ni, alam niyo yun, yung makapangyarihang. Kaya pag speak in tongues, language po ito. Pag nagsalita ako ng kapangpangan, Ilocano, Pangasinense nyo, maririnig o Tagalog. Yun po yung speaking in tongues. Hindi yung, sabi kasi, language of angels. Pag language of angels, naunawaan, hindi yung nagsalita si Angel Gabriel kay Mary, watashwa, mabubuntis ka. Sinabi niya, mabubuntis ka, malinaw sa pandinig ni Maria sa Greek. Greek word ang narinig niya, hindi na narinig na nagsalita yung angel sa ibang language. Nung nag-uusap ang Diyos at saka si Satanas, sabi na, saan ka galing? Hebrew. Kasi sinulat Hebrew po yung Job. Hindi siya nagsalita ng ibang wika. Hindi sila naintindihan. Palusot na lang natin na yung language of angels kaya hindi naintindihan. Sabihin mo na yung totoo. Hindi talaga yan language. Naiimbento lang. Pero kasi masarap siyang pag-usapan. Nag-speak in tongues ako. It sounds to be spiritual. Okay lang naman. Pero hindi siya ganun, mga kapatid. Kaya nag-speak in tongues sila at nagpropesiya. Kaya nagbigay sila ng mga mensahe mismo mula sa Diyos. At 12 sila. Kaya mga kapatid, isipin po natin. Hindi na po kakabot sa verse 8. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos at pag-aaral nito ay mahalaga para meron po tayong ibabahagi. Nagiging shortcut ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi minsan wala tayong alam na sasabihin. Sabi po nung kakilala kong pastor, sabi na, sa babat ilang minuto ka nangangaral? Sabi ko, minsan 45 hanggang 1 oras. Sa pulis, 1 oras. Hindi na po ngayon kasi nasa formation na ako nagtuturo. Dati meron akong estudyante na 7 babae para i-Bible study. Ngayon sa formation lang po ako nagtuturo. Kaya 10 to 15 minutes na lang po ako kasi formation po yun. Lahat sila nandun. Because ang 45 to 1 hour, kahit sa PNP, ayun si madam, tanungin mo, 45 to 1 hour ako. Sa amin, di ka pwedeng ganun, sabi niya. Bagay, yung matatanda, talagang matagal magsalita. So, mukhang mas matanda ako sa kanya, Sabi ko sa kanya, ayaw po ko invite sa church niyo. Invite mo ka sa church niyo. Mangangaral ako sa inyo. Pag nakatulog sila, wag mo na ako invite ulit. Di naman ako ni-invite. But anyway, mahalaga na may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya makulit ako, di ba? Magbasa kayo, mag-aral tayo para pag nagbahagi po tayo ng salita ng Diyos o kahit po sa mga pamumuhay po natin, maayos po natin siyang ginagawa dahil nakabase siya at nakasalig sa salita ng Diyos. Kamukha nito, kung hindi dumating si Paul, definitely masisave po sila by the providence of God, but God sent Paul to them para maligtas po sila. Paano kung di siya dumating? Paano kung walang nagturong ganito?
Of course, sa providence ng Diyos, maliligtas din yan. Eventually, God will use somebody para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero kung puputulin natin yung istorya, hindi dumating si Paul, hanggang doon lang sila. Naligtas ba sila? No. They believe on the Old Testament. Alam na si John the Baptist, mga kapatid, by the way, John the Baptist is not a New Testament prophet. Si John the Baptist is the last Old Testament prophet na meron tayo. Yung susunod na prophet na mababasa nyo are New Testament. But John the Baptist is the last Old Testament prophet. Kaya mapalad tayo in our days, yung Bible natin, kompleto. Meron kang Old and New Testament that you can compare. Kapag bumilik pa kayo ng magagandang study Bible, mayroon pang sasabihin, makikita mo ang line na yan sa ganitong Old Testament, mababasa mo ang linyang ito sa Old Testament. Di ba ang sarap nun? Uy, kapares pala siya nun. Kaya lang, minsan ayaw natin bumili kasi may bibili ka pa ng cellphone na 20,000, yung Bible na 2,000 na ayaw mong bilhin. Basta magugulo-gulo ka na lang. Magugulo po kayo sa kakagulo-gulo. Alam niyo po yun. Kaya pag kinausap niyo yung mga teachers, sir, galing po to sa gulo-gulo, sa Google. Sasabihin niya, sige, mag-Google ka na lang. O doon ka mag-aral sa Google. Tingnan natin kung tatalino ka. Tandaan niyo po yung Google, hindi po yun sinuri, yung nakalagay doon, hindi po yun sinuri para patunayan nung nagsulat noon na yun ay authentic. Hindi po kamukha ng libro, paninindigan ng writer yung sinulat niya doon. Yun po yung pinagkaiba ng libro at saka ng gulo-gulo. Kaya nga gulo-gulo ang tawag doon eh. Hindi siya authentic. I-upload lang po doon yun. Tapos di mo na makikita sino nagsabi. Ano, pero po yung libro, paninindigan ng writer ang nilagay niya doon. At kung gusto mo siyang debatihin, didebatihin ka niya doon sa paninindigan niya na ito para sa kanya ay tama at totoo. Pero si Google, sino magdidepend sa'yo at sa kanyang paniwala doon? Lalabanan mo si Google, ibablock ka nun. Subukan nyo lang. Kaya mga kapatid, ulit, you have to study para meron po tayong ibabahagi ng salita ng Diyos na tama. We read books. Hindi para hindi na magalit ang Philippine Christian Bookstore. Ito po yung sinabi ng isang magaling na pastor. Kasama ko siya natutulog sa isang modular course. Tapos, sabi ko sa kanya, Pastor, bakit ka bumibilit nagbabasa lagi ng libro? Sabi niya, nagbabasa ako ng libro for myself. Second, for others. Pastor Francis Martinez. Kaya ganun po yun. You read for yourself and you read for others. Magbasa ka para sa kalalago mo, magbasa ka rin para sa katutulong ng iba na makakausap. Hindi imbentong mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat po kay Apostol Pablo na ginamit po ninyo. Marami siyang tinanas na mga pagsubok. But still love to teach at maabot po yung iba. Salamat sa pagpapakita nyo sa amin ng mga ganitong mga hakbangin. Oo nga, what if hindi siya dumating sa Efeso? Masisipa yung 12. Opo, alam namin, by your providence it can happen. Pero inilathala po ito ni Dr. Lucas para makita namin na kailangan makompleto po yung gospel para maunawaan ng tao para sa kanyang ikaliligtas. Tulungan kami, aming Diyos, na patuloy po kami mag-aral. Tulungan na kami na patuloy kami magsaliksik ng inyong mga salita. Pag sa ganun, para kami lumago sa pananampalataya at makatulong din po kami para sa kalalago po ng iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.